ASEC, establish nga muna natin yung kasalukuyang lagay ng internet sa Pilipinas dahil alam ko sumailalim ang ating bansa sa mga ilang speed test. Speedy bagal tayo. Speedy Bagal tayo, di ba na suffice it to say na talagang kaya ayaw pumasok ng mga mamumuhunan. Isa sa mga dahilan na binibigay bukod sa mahalang kuryente, isa po ito na mabagal ang internet natin, may mga lugar na wala pa rin internet connectivity. Bukod pa dyan, mabagal na mahal pa. So kayo na nga po ang mag-elaborate yung kasalukuyang lagay ng internet sa Pilipinas, ASEC. Medyo nakakalungkot to, pero tama naman nung pagpasok ko natin, medyo yung kalagayan ng internet natin, kagaya ng nabanggit nyo, medyo mabagal at mahal ho, compared sa mga karatig bansa natin dito sa Southeast Asia. Pero ho, base sa mandato ng ating Pangulo, ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos, talagang it is the government really now is geared towards digitalization. At nung nakaraang APEC meeting nung kinita natin mga kababayan natin, ipinangako ho ng ating Pangulo through the DICT and its Secretary Ivan Uy ang improved connectivity ng ating bansa para naman ho mapatupad yung digitalization program ng ating bansa. Okay. So the good news is we have 2 satellite orbits that will be dedicated for the underserved and yung mga talagang far-flung areas talaga na hindi talaga nakakakuha ng internet. At ang pangalan nila si Astranis at si Orbits, which Yan is yung companies, no? yan ang mga na nag-sign companies the na agreement. papangalanan na si Aguila, 'di ba? Pero ASEC, dito po sa mga isa-serve po nila na underserved at saka sa mga far-flung areas, and I'm assuming na magiging libre ba ito? Paano po ang nito? Kasi ang mahal nga ng internet dito sa ating bansa Kaya hanggang ngayon, pa rin tayo, traditional pa rin nakikinig sa radyo, sa TV. So paano po paano kitaan nito? Because these are foreign companies. How will they recoup their expenses? Hindi naman po siya totally libre ho. Ang DICT ang nagbibigay ng programa para sa libreng internet for the like you mentioned, these are the underserved and unserved areas. Magsusubscribe po tayo sa mga kumpanya na mamumuna dito sa pagbibigay ng bandwidth para do sa mga underserved areas. Ang tawag ko nga namin dito is yung mga GIDA sites natin is the geographically isolated and desolate areas natin. Geographically isolated and desolate areas natin. Desolate, okay. Oo. Yung ASEC, excited talaga po ang lahat dito sapagkat na-imagine natin yung mga kababayan natin na magkakaroon na ng will connect to the internet, but more than that, in the bigger picture, talagang ang magagawa nito para sa ekonomiya ng Pilipinas, hindi po ba? Oo, gaya ho nung nabanggit nyo bago ako nakikinig ako most of our investors ang hinahanap po talaga yung mga areas na may magandang supply ng kuryente at magandang connectivity yung internet ho natin for their businesses. So, pati yung local na mga negosyo, can you imagine they can market their products, hindi po ba yung a wider market, reach. Okay. So I'm just curious. I'll go back to the price points, ASEC. You mentioned that it will be DICT who's going to pay for this. So is this going to be a free service of government for this underserved? Paano to? Because yun nga, mahal nga ang internet dito. So paano nyo i-charge? Kung nasa remote area ka nga, ibig sabihin rin, hindi syudad yun. So ibig sabihin, mahirap ang kalagayan doon, mga farming siguro, or fishing. So in terms of price points, what are you looking at? Yung mga natin hindi ko na masabi with an exact certainty kung magkano yung value. Pero tama ho kayo, DICT ang magbabayad for the subscription of the government is not in the business ho kasi ng magbigay ng parang private businesses ito. It's going to be a business for Astranis and Orbits also. Yeah, no, but Yes, I don't see, yun na nga, kasi nga, I mean, if you're going to subscribe to these 2 satellites, tapos hindi naman, paano kikita itong dalawang korporasyon? So, it's there, but you won't have any takers.
Hindi, meron no. Kaya nga may mga mamumuhunan no, katulad ng mga ibang mga MPOs natin, yung mobile service provider, yung mga MSOs no natin, may mobile service operators and providers ho natin. At saka ho ay mga tinatawag nating SSPOs, satellite service providers and operators ho natin. Sila ang mamumuhunan not only with yung pag-rerenta do sa sa signal ho ng mga satellites, but also yung kasi ho, binabayaran din ho pati mga yung signal, yung bandwidth Oo. natin do sa mga satellites na ho na yan. Okay. Susundutan ko lang. So, ibig sabihin pa, DICT is the ones going to lease it, tapos isa-sublease ninyo dito sa mga iba pa. So, for example, you will rent the bandwidth out to, let's say, PLDT, to Globe. Ganun ang mangyayari. Yung satellite ho kasi may sariling operator and provider ho yan. Tapos doon ho tayo magli-lease out no signal nila. Oh. Doon, yung ganun ho ang mangyayari, Ma'am Pat, Ma'am Ali.